Yun ang ideya ni Angelo ng proper meal. Vegetable salad, seafood starter, sopas na malabnaw, meat as entree, at light dessert na hindi mabigat sa tiyan. Alam ito ng ate Gretel niya kaya pag-alis ng binata, nag-abala ng husto ang doktora. Kahit walang katulong sa kusina, pinaghanda nito si Angelo ng maayos na hapunan. Ngunit kakatwa ang paraan ng bunsong kapatid sa pag-atake sa nakahain sa hapag. Tuloy-tuloy ang pagkain ni Angelo at habang ngumunguya, iba-ibang ekspresyon ang magkakasalit na rumirehistro sa mukha ng binata. Ngiti, iling, pagkatulala. Takang-taka tuloy ang ate. "What's wrong with you?" Anito sa bunsong kapatid. 3 beses iyong inulit ni Gretel. Bago sa wakas ay narinig din siya ni Angelo. "What's wrong with me?" Inosenteng saad ng binata. "Yes," bulalas ng ate. "What's the matter with you? Para pinabili lang kita ng pagkain ng goldfish? Nagkakaganyan ka na?" "What do you mean?" tanong ni Angelo. "Nagkakaganito akong paano?" "Una," sabi ni Gretel, "you're just stuffing food into your mouth. Hindi ka dating ganyan. Dahan-dahan ka kung umuya. Para ma-enjoy mo ang lasa, ang texture, ang kombinasyon ng meal. Pero ngayon, you should be flattered, di ba ate? Nasasarapan kasi ako sa luto mo. Kaya, subo lang ako ng subo. Kilala kitang masyado, Angelo. You cannot pull that one on me. Ganyan kang kumain kapag burger at fries ang nakahain. Minamadali mo para wag mong malasahan. Masarap talaga tong luto mo, ate Gretel. Cross my heart. Kung kilala mo ako, you'd know na hindi ako nambobola lang. "That may be so, Angelo," sabi ni Gretel. "But still, hindi sapat ang sarap niyang kinakain mo para ngumiti ka, umiling, at mapatulala sa pagitan ng pagsubo. Para kang nangangarap ng gising," sabi ni Gretel. "At dahil kilala kita, that's not your style." "Ano ba talaga ang nangyayari sa iyo, ha?" Inisip ni Angelo. Dapat ba niyang ipagtapat sa kapatid ang tungkol sa babae sa pet shop? Patuloy ni Gretel. "At bakit ang dami mong biniling pagkain ng goldfish? Iba-iba pa. Hindi naman yan masasayang, hindi ba ate?" "Kahit hindi nasisira," sabi ni Gretel, "nagiging stale naman. At ayokong pakainin ng stale food ang mga alaga ko." Bumaling muli ang binata sa kaharap na grilled lamb chop. Akala niya, nakalimutan na ng ate ang ibig malaman. Ngunit hindi naman pala. "So, ukil-kil ni Gretel. What happened? Bakit ang tagal-tagal mo?" "Grabe ang traffic jam sa papuntang Karuhatan, ate." "At kamoy napunta ka pa sa may kawayan?" "Naligaw ako, ate," pag-amin ni Angelo. "Bago sa wakas ay sa Malanday ka nakabili? Bakit doon? Bakit hindi sa Malinta?" "Looks like sarado na ang Oriental for good," sagot ni Angelo. Ni-raid daw ng DENR dahil nahulihan ng classified endangered species sa kanilang tinda. May pinagtanungan ako sa Malinta at itinuro ako sa Malanday. "So, sa Malanday ako napupunta." "Saan doon?" tanong ni Gretel. "Sa kanto, malapit sa highway." "Sa Cutie's Pet Shop?" tanong ni Gretel. Muntik nang masamid si Angelo. "Suki ka rin ba doon, ate? Kilala mo kung sino yung cutie?" "Why are you so excited?" Kinutuban si Gretel.
kung bakit nagkakaganoon si Angelo. Unti-unti, sumungaw ang ngiti sa ekspresyon nito. Excited ba ako? Sabi ni Angelo. Sinubok ni Gretel ang kanyang hinala. Sabi, importante ba sa iyo kung kilala ko si Cutie? Anak ba siya ng may-ari, ate, o may-ari mismo? Nakalimutan na ni Angelo ang pagkain. Halos pigil ang paghinga niya sa itutugon ng kapatid. Napatawa si Gretel. Isang bagay na hindi na nito ginagawa buhat ng mahiwalay sa asawa. What's funny? Ibig masuya ni Angelo. Ikaw, maagap na sagot ni Gretel. Nakangiti ng malapad. First time kitang nakita sa ganyang state of mind, or perhaps I should say, state of confusion. Normally, you're cool and collected. Wala kang pakialam sa labas ng mundo ng Palermo Pharma Complex. Walang pwedeng yumanig sa kakontentuhan mo sa buhay. Pero biglang-bigla, nagkaganyan ka. And I think I know why. Really, ate? I don't know why myself. For goodness sake, bululas ni Gretel. You're 28 years old. Hindi mo pa alam kung anong sintomas yung dinadanas mo? You're the doctor, ate. Yes, I am, sabi ni Gretel. Pero walang kinalaman sa field ko yung pagdi-daydream mo, pagngiti at pagkatulala sa hangin. You're in love, kid. Sumeryoso si Angelo. Do you honestly think so? Galing na ako riyan, Angelo. I should know. Taga-Cutie's Pet Shop pa. Bumuntong hininga si Angelo. Ngumiti. Ginuni-guni ang kakaibang ganda ng babaeng iyon. Iba talaga. Kaaya-aya. Natural. Kay sarap pagmasdan kahit gaano katagal. So, isalo ni Gretel sa iniisip ng kapatid. Taga-pet shop nga. Nasilo ba sa kagwapuhan mo? Nakipagkilala ba agad at hiningan ka ng telephone number? On the contrary, ate. Sinamangutan nga ako. Para natingnan ko lang. At nagdabog pa ng talikuran ako. Hindi makapaniwala si Gretel. Ikaw, Angelo? Inisnob? Hindi bale, sabi ni Angelo. Kahit isnabin niya ako ng isnabin, I like her. Pero hindi mo pa ako sinasagot. Kilala mo ba ang taga-Cuties? Umiling si Gretel. Pakibit na saad ni Angelo. That's unfortunate. Na hindi mo ako maipakikilala sa girl na nagpa-excite na ganito sa akin. But who's going to stop me from introducing myself to her? Kaya nga ba ni Angelo na ipakilala ang sarili sa babaeng bumihag sa puso niyang sobrang pihikan? At ang tanong, sino nga ba si Cutie na may napakahalagang papel na gagampanan sa kwentong ito ng pag-ibig ng gwapo at ng gwapa? Abangan.